Ayan, patuloy po akong bumabati sa inyo ng isang pagpalang pagbati, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At tayo po ay muling nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay patuloy na pinagkalooban ng panahon, pagkakataon na tayo muling makapag-aral ng kanyang mga banal na salita. Medyo ipagpaumanhin po kasi kanina po mag-start tayo dapat on time. So medyo na late tayo. Eto nga, yung isang internet natin ay nagloko at yung pangalawa naman ay hindi maka-automatic na pasok yung atin pong cellphone. Kaya kinailangan pang ipasok uli yung password. Pero ayan, purihin ang Panginoon sapagkat tayo naman ay muling napahintulutan na makapaghimpapawid ng atin pong programa. So, pag-pray nyo na hoping na walang dala-dalawa na po yung internet natin, ha? Baka mamaya pag yan naman talagang nagsabay-sabay pa, ewan na lang talaga. Ay, pag-pray nyo rin po mga kapatid na along the way ang atin pong gadgets, ang internet ay hindi po magloko para po makatapos po tayo, makasimula at makapagtapos ng maayos. Okay, let us pray. Nabanal-banalan po namin Diyos, muli kaming lumalapit at nagpapasalamat na patuloy niyong binibigyan ng pagkakataon at panahon ang bawat isa na bagamat kami po ay hiwa-hiwalay physically pero kami po ay nagkakaisa sa aming mga puso, sa aming mga isipan na kayo po ay mabigyan ng kapurihan. At patuloy naming hihilingin na patuloy kaming tingnan sa katwiran ng Heso Kristo upang kaming lahat ay magkaroon ng karapatan na lumapit sa iyong banal na luklukan. At patuloy na gabayan ang bawat isa, bigyan ng kaalaman, katalinuhan na nanggagaling sa inyo. At kung ano man ang aming matutuklasan, ay naway patuloy na pagnaisa namin na ito makita sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pagdinig sa dalangin. Pagkat hiniling ko po ang lahat, alang-alang sa pangalan ng Heso Kristo na siya na yung tagapagligtas. Amen. O ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, salamat po at kayo'y nariyan. Tayo po ay muling tatalakay ng panibagong paksa para po sa araw na ito. At ang atin nga pong pinag-aaralan sa atin pong second to the last lesson of our quarter sa Book of Isaiah ay The Desire of the Nations. Ano po? At hindi ko na masyadong babalikan yung ating mga pinag-aralan ng mga nakaraang gabi. Bahala na lang po kayong i-backview nyo po for further information yung ating mga pinag-aralan ng mga nakalipas na gabi. Sa gabing ito ay ating pag-aralan ang topic na may pamagat, The Day of Vengeance of Our God. Ang araw ng paghihiganti ng ating Panginoon. Tayo po ay pupunta muli dito po sa Isaiah chapter 60, 1 and 62. Pero atin po munang titingnan yung nasa chapter 61 verse 2. Ano po? Isaiah chapter 61 verse 2. Okay? Mga kapatid, na talakay na natin yung isang bahagi nito kagabi, pero talakayin po natin yung karugtong. Sabi po, sinugo niya ako upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang alwin ang mga nagluluksa. So dito mga kapatid, nakita po natin, yung unang bahagi ay tumatalakay tungkol saan? Tungkol sa panahon ng pagliligtas. Pero yung sumunod ay may kinalaman sa paghihiganti. So, nakita po natin na itong chapter na ito, yung mga binasa natin from verse 1 to 11, ay nakita po natin na ang katuparan, yung ministry, ay nakita yung katuparan sa ministry ng ating Panginoon Heso Kristo. At wala na nga pong wala na sa ating mga Kristiyano, kagaya ng ating napag-aralan kagabi, wala na pong pagdududa na talagang ang mga pananalitang ito ay natupad sa buhay at ministeryo ng ating Panginoon Heso Kristo. Pero kung ating pong papansinin, ang sinasabi ng ating leksyon, tandaan nyo po, no? Ang counterpart nito sa New Testament ay nandun sa chapter 4, di ba? Ng Lucas. At narito po, tingnan nyo po yung narito po, tingnan nyo yung pagpapaliwanag ng ating lesson. Napakahalaga nito, kaya hihinay-hinayan ko po, dadandahanin ko para maunawaan natin ng maayos. Sabi dito, when Jesus in Nazareth, okay, the Messiah, read chapter 61, yung pinag-aralan natin kagabi,
as far as to proclaim the year of the Lord's favor. Yan yung nasa Isaiah chapter 61 verse 2. At ang counterpart niya ay nasa Luke chapter 4 verse 19. Ha mga kapatid? Again, Isaiah chapter 61 verse 2 at puntahan natin sa Lucas 4:19. Then he stopped and said, today this scripture has been fulfilled in your hearing. Mga kapatid, kung papansinin natin, yung sinabi ng ating Jesucristo, yung patungkol sa Isaiah 61 verse 2, nakita po natin, pinutol niya yun. Hindi, ang sinabi niya, ito yung araw ng Panginoon. Mga kapatid, ito yung araw o yung taon ng Panginoon. At siya, siya ay magliligtas. Pero karugtong ng talata, sinasabi rin yung paghihiganti. So bakit, mga kapatid, bakit sinadyang ikat o putulin ng ating Jesucristo yung sumunod na mga pananalita? Ang kanilang binanggit, mga kapatid, tingnan, ulitin po natin, yung Isaiah, pakinggan niyo po maigi. Isaiah chapter 61, verse 2, mga kapatid, at i-compare niyo sa Luke chapter 4, verse 19. Puntahan niyo po doon, sa Luke chapter 4, verse 19. Ang nabanggit, sinugo niya ako upang ipahayag sa darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh. Hanggang dun lang ang ating Jesucristo nung binasa niya. At tapos sabi niya, natupad ngayon sa araw na ito ang mga pananalitang ito. Ano ho? So, sino to? Nako, pasensya na po. Dali lang patay natin na iwan dito yung cellphone ng aking mother. Wait lang. Yan. Salamat po sa pangunawa. Naiwan yung cellphone ng nanay ko, tumatawag yung kapatid ko sa kanya. Kaya, ayun. So, ngayon, balik po tayo. Yun na nga, sinadyang ikat o putulin ng ating Jesucristo yung mga sumunod na na talata patungkol sa gagawing paghihiganti ng ating Panginoon. Okay, sabi dito, pagpapatuloy, today, sabi, then he stopped and said, today, this scripture had been fulfilled in your hearing. Yun na nga po yung nasa Luke 4:21, So, he deliberately, sabi dito, specifically avoided reading the next words in the same verse, the day of vengeance of our God. Tingnan nyo deliberately, na hindi niya sinadya niyang hindi banggitin yung mga sumunod na na mga pananalita na na merong paghihiganting gagawin gagawin ang Panginoon. Bakit po? Ang sabi dito, while his ministry of good news, liberty and comfort was beginning to set captives free from Satan's tyranny, the day of vengeance was not yet to come. Tama. Nakita natin mga kapatid, diba? Kaya pala hindi hindi binanggit ng ating Jesucristo yung mga sumunod na salita, pakinggan po maigi, na merong gagawing paghihiganti ang Panginoon. Ang kanya lang binanggit ay ang patungkol sa good news. Yung papagaling niya sa mga may sakit, mga kapatid, pagpapalaya sa mga pagbibigay katarungan sa mga inaapi, mga kapatid, ay yun lang ang binanggit kasi yun talaga yun ang sadya niya nung siya nung siya ay magkatawang tao at gawin ang kanyang ministeryo sa lupang ito. So, yung mga sumunod na salita, kaya hindi pala binanggit kasi hindi pa hindi pa napapanahon. Okay? So, ayan, at least nakita po natin, kaya sometimes yung mga quotation sa Bible, papansinin natin, lalong-lalo na ang ating Panginoon Jesucristo, katulad nito, kung titingnan natin sa Old Testament yung pinaghanguan niya ng talata, bakit kaya hindi kompleto? So, may mga po yun, talagang may mga objective at purpose yun. At dito nga talagang purposely, sabi dito, deliberately, ibig sabihin sinadya niya na
na hindi banggitin yung mga sumunod na pananalita patungkol sa paghihiganti na gagawin ng Panginoon kasi hindi pa nga napapanahon. So sa panahon ng ating Jesucristo, good news talaga, good news talaga alin ang kanyang ipinamalita. At tama rin po kasi wala man dito sa ating lesson kung ating papansinin, ating papansinin, sinasabi po ng Hebrew chapter 9, pansinin po natin na iba ang purpose, ibang objective ng una niyang pagparito at doon sa doon sa kanyang muling pagpapakita o yung second coming na ating binabanggit. Pansinin niyo po ang sabi sa Hebrew chapter 29 verse 28, ha? Ito po, very particular tayo sa talatang ito. Pero sa mga hindi pa, pakinggan po natin maigi. Hebrew chapter 9 verse 28. Gayon din naman si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Ito yung ito yung pinaka main objective ng kanyang pagpunta rito. Iligtas ang mga tao sa kanilang kasalanan. Ha? At the rest ng kanyang ministry, nakita po natin, yun na nga, nagpapagaling siya sa may sakit, bumubuhay ng patay, nagpapalayas ng demonyo sa mga inaalihan ng masamang espiritu. Kaya tama po ang sabi, nung una, minsan lamang inihandog upang pawiin alin ang mga kasalanan ng tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Nakita po natin nang una talagang ang kanyang pagparito ay para para magministeryo, para ipahayag ang good news at iligtas sa pagparito naman niya at iligtas yung mga sumampalataya sa Kanya. At alam na po natin, mga kapatid, yung mga hindi sumampalataya sa ating Jesucristo sa panahong kasalukuyan at ng mga nakaraan kahit pa na pangaralan, alam na natin kung saan alin po. Alam na natin kung saan ang kanilang patungo. Ha, mga kapatid, alam nyo na kung ano po ang ating pinag-uusapan. Ito po yung sinasabi nating dagat-dagatang apoy, ito po yung sinasabi nating impyerno, o ikalawang kamatayan. Kaya ayan ang sabi dito, mga kapatid. He predicted to his disciples that divine judgment would come in the future. Tama. Concrete example dyan, mga kapatid. Di ba? Matthew chapter 25 verse 41. Titingnan natin na talagang meron naman talagang nakalaang judgment, Meron talagang panahon ng pagpaparusa sa mga hindi sumampalataya, kasama na of course pangunahin yung demonyo at yung si Satanas at ang kanyang mga kampon at yung mga taong hindi mananampalataya. Verse 41, sabi niya, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. So meron talaga, mga kapatid, pero nang ang ating Jesucristo ay pumarito, hindi pa yon ang tamang panahon. So meron talagang meron talagang nauukol na kapanahunan para sa bagay na yon. Mga kapatid? Kaya ayan. So sa pagpapatuloy, ang sabi po ng ating lesson, indeed, in Isaiah chapter 61, the day of God's vengeance is the great terrible day of the Lord. Yun naman talaga ang dakilang kakilakilabot na araw ng Panginoon. Nabanggit din po yan sa Joel chapter 2 verse 31. Pakinggan nyo na lang at tingnan nyo. Joel chapter 2 verse 31 at ganun din ang sa Malakias o Malakay chapter 4 verse 5. Again, Joel 2:31 and Malakay chapter 4 verse 5. Pakibasa nyo na lang po ang mga talatang yan. And to be fulfilled, makinig maigi kailan mangyari yung tinatawag na araw ng paghihiganti ng Diyos? And to be fulfilled when Christ will come again to liberate the planet Earth from injustice by defeating his enemies and setting the oppressed remnant of his people free. Yan po ay matatagpo naman sa Revelation chapter 19, Daniel chapter 2:44 and 45, kung saan doon po sa Daniel chapter 2:44 and 45 nakikita natin na magtatatag ang Diyos ng magtatatag ang Diyos ng kahariang walang hanggan at ang mga karapat-dapat na pupunta ron, mga kapatid, ay alam na natin kung sino. Ito yung mga taong nanampalataya, nagtiwala, nanatili, sa ating Panginoon. Kaya tama po ang tama po ang sinasabi ng ating lesson
na sa pagbabalik ng ating Jesucristo, i-liberate niya ang mundong ito. Kumbaga, palalayain niya saan? Mula sa mga kawalan ng katarungan. Sa pamagitan ng ano? Talo niya. Nadipit na niya. Nagapi na niya. Alin? Ang kanyang kumbaga, pinaka-primary enemy. Kasi marami rin kampon yung kanyang primary enemy. Sino ang primary enemy? Natural. Yung dating Lucifer na naging Satanas. So, tatalunin niya ito at ang kanyang mga nausig, inapi, na mga anak. Kasama na po doon. Yung mga nalabi, yung remnant. Na inaangkin naman po natin na tayo yun dahil nakikita po sa ating katangian, sa ating mga turo, ang mga aral o mga tunay na aral ng Panginoon, mula sa Old hanggang New Testament. Kaya ako'y talagang mga kapatid, proud talaga ako Proud talaga ako na ako'y kaanim, bilong o kabilang sa nalabing iglesia ng Diyos sa huling kapanahunan. Amen po ba mga kapatid? Kayo po ba ay proud na kayo'y kaanim o bilong? Unless na hindi nyo pa sigurado hanggang ngayon kung kayo nga ay nasa tunay na iglesia ng ating Panginoon. So, kanyang kanyang bibigyang katarungan. Alin? Ang mga pang-aapi na naranasan ng kanyang bayan mula noon, ngayon, sa ating panahon, na tayo ngay inaangkin natin, ayon sa mga talata ng banal na kasulatan, na tayo na nga itong iglesyang nalabi sa huling kapanahunan, ay bibigyan niya bibigyan niya ng katarungan kung anuman alin po ang mga naranasan nating injustice o kawalang katarungan, kaapihan, mga pag-uusig na naranasan natin dito po sa mundong ito. Kasi bakit ko po sinasabi ito? Mga kapatid, naalala ko, last year o wala pang 2 years, na merong isang, sa Indonesia yata, tama ba? Istimor yata nangyari. Basta alam ko, Istimor nangyari, na meron tayong isang missionary, kabataang missionary, na pinatay, missionary yung kabataan, pinatay doon sa lugar na pinuntahan niya sa Istimor. Nabalita po yun, ang alam ko, I just forgot the name, pero ang event, hindi ko po makalimutan. Nakakaawa, syempre nakakaawa. Biro mo, nagbi-missionary para sa ating Panginoon, kabataan, pero pinatay siya habang siya'y nagmi-missionary sa ating Panginoon. So ito yung mga klaseng masasabi natin na sa ngayon ay talagang masasabi nating salamat po sa mga proud to be Seventh-day Adventist. Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. So, ito yung mga tinatawag na injustice. Tatanungin, nasaan ang katarungan yan? Naglilingkod na sa Panginoon, nagmi-missionary, pero ayan, pinapatay ng parang hayop. Pero mga kapatid, malungkot, pero tandaan natin, time will come, na itong mga bagay na ganito ay isa sa mga bibigyan ng ating Panginoon ng talagang katarungan. Mga kapatid, bibigyan niya ito ng katarungan. Maghintay lang po tayo. Wait lang po tayo. Wait lang po tayo. Okay? So, ano pa ang sabi dito mga kapatid? So, although Christ announced the beginning of the year of the Lord's favor, its culmination is at His second coming. Yun. Yung chapter 61, verse 2, yung kalahati ay nandun saan? Sa kanyang first coming, nung siya'y nagmi-ministry. Obviously, wala na tayong pagtatalo dyan. Pero yung culmination, ibig sabihin yung lundo, nung verse 2 ng Isaiah chapter 61, ay mangyayari sa kanyang mangyayari sa kanyang ikalawang pagparito. Ayan maliwanag po. Kaya, intentionally, deliberately, pinutol ng ating Jesucristo ang Isaiah chapter 61 verse 2 nung binabasa niya ito doon sa sinagoga sa Nazaret. Mga kapatid, kasi wala pa nga sa panahon ang second part ng talatang yan. Okay, so nagkaliwanagan po At sabi dito, how do you reconcile the notion of loving God with a God who also promises vengeance? Paano daw natin may reconcile? Paano natin itutugma o ipagtatagpo? Ang sinasabing ang Diyos ay pag-ibig, pero siya rin ay nangako na siya ay maghihiganti. Are the ideas incompatible? Ito daw po bang kaisipan na ito na siya ay Diyos ng pag-ibig, pero siya rin ang Diyos na
na maghihiganti katulad ng sinabi po sa Roma, di po ba? Kapitulo 12, talatang 20-21, ano ho? Nahayaan natin na siya ang gumanti para sa atin. So, paano daw niya natin maire-reconcile yan? He's a God of love, but He is also a God of vengeance, sabi dito. Compatible ba ito? Or do you understand vengeance as manifestation of that love? O atin daw po bang iniisip o atin pong inuunawa na yung paghihiganti ng Panginoon ay manifestation o pagpapakita ng kanyang pagmamahal. And so, how? So, kung ganun daw, paano? Explain your answer. O paano daw natin maire-reconcile yan? He's a God of love, and yet, isa rin siya sa nagsabi na, ako ang Diyos na maghihiganti. Para nga po mga kapatid? O sige ha, baka sabihin niyo, saan ba yun? Alam kong alam niyo ito, maaring nalilimutan lang din natin, pero basahin po natin. Romans chapter 12, ang sabi dito, ganito. Mga minamahal, simulan natin sa 19. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo sa galit ng Diyos. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Saan naman natin makikita yan, mga kapatid, yung sinasabi na nasusulat, akin ang paghihiganti. Mga kapatid, nandun po yan sa lumang tipan, nasa akin ang paghihiganti. Verse 19, ang atin pong kapupulutan yan ay nandun din po sa talata ng Exodus 20 verse 17. Nandun din po yung nasa Exodus 13 verse 14, 19. Ayan. Marami po dyan. Kawikaan 25, 21 at 22. So dyan po sa mga nabanggit na mga nalatang yan, mababasa na akin ang paghihiganti. Verse 20, sa halip na kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo, kung nauuhaw, painumin mo, gayon magbubuntong ka ng baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti. O kaya mga kaibigan at mga kapatid, talagang pinagbibilinan tayo na ang paghihiganti ay wag nating isasagawa dahil ang Diyos ang nagsabi na nasa akin ang paghihiganti. Lalong-lalo na yung Deuteronomy chapter 32 verse 35. Deuteronomy 32 verse 35. Basahin nga po natin, nandun nga ba yan na sinabi ng Diyos na akin ang paghihiganti? Okay? Deuteronomio kapitulo 32 talatang 35. Okay? So, tingnan po natin. Okay. Ito po ang sinasabi ng talatang 35. Akin ang paghihiganti. Ayan mga kapatid. Malinaw. Malinaw, nandito talaga. Okay, Deuteronomy chapter 32 verse 35. Akin ang paghihiganti. Ang magpaparusa. Ang magpaparusa. Kanilang pagbagsak ay nalalapit na. Araw ng kapahamakan sa kanila'y darating, lubos na pagkawasak ay malapit ng sasapitin. Kaya mga kapatid, paano natin re-reconcile? God is a God of love, but He is also a God of vengeance. Siya rin po ay Diyos ng paghihiganti, mga kapatid. Pero yun nga, nabasa natin talaga, mga kapatid na mga Kristiyano, mga kapatid kay Kristo. Talagang hindi talaga advisable sa atin yung tinatawag na paghihiganti. So, mga kapatid, bago ko basahin yung pagpapaliwanag ng ating lesson, naalala ko na talagang alam nyo po, talagang pag meron talagang wisdom dito na hindi tayo ang gagawa ng paraan. Lalong-lalo na kung ang kaparaanan natin ay gusto nating paslangin o patayin yung taong kinagagalitan natin. Wag po. Ito po. Meron po akong dalawang tingnan nyo meron pong dalawang pangyari sa buhay ko na hindi ko malimutan. Una, yung ako'y napagbintangan ng pagnanakaw. Nangyari po kasi ito sa Bicol nangyari. Wala pa po kasi tayo naman talaga nun sa Panginoon. At sinabi ko nga po sa inyo, tayo po ay bihasang gumawa rin ng kalokohan nun.
So, pero this time talaga yung aaminin ko, hindi talaga akong gumawa eh. Nagkataon, umibig po, kasi dati wala pong water sa amin. Tawag dito, itong parang nawasa ba, water district, wala. Kanya-kanyang salok. Kung kanino may balon, ay doon ka makikisalok. Nakiigib ako, mga kapatid, nakiigib ako. Ang may-ari ng balon, Adventist pa man din. Hindi ko nababanggitin Adventist. Natsempuhan naman, nung ako'y nagigib, kasasampay pala ng pantalon ng kanyang asawa. Pag alis ko, ako lang naman nakitang nagigib, pag alis ko, siya namang wala ng pantalon. Siyempre, yung kapatid na yon ay may karanasan na talaga sa aking masama yon. Kasi, dati pinabibili ako, yun na nga, inaamin ko, no? Pinabibili niya ako ng gaas. Sa halip na ibili ko ng gaas, ay itinaya ko sa yung mga saperyahan sa Bicol noon pag magpipiesta. Tinaya ko doon sa tawag namin pimpong, yung pula-puti na hinuhulugan ng bola. Tapos kung saan bumagsak, dapat fair, no? Pagka pula, yung bumagsak sa pula, yung dalawang bola, panalo ka. Yung pula-puti nga, alam nyo na siguro yung sinasabi ko. Pinabili niya ako ng gaas. Sa halip na ibili ko, isinugal ko dahil sa haba ng pila. Natalo. Hindi ako nakauwi ng ilang linggo sa bahay. So, kaya alam na meron tayong kalokohang ginagawa. So, inaamin naman natin yun. Ayun na nga. Pag-igib ko, siya namang wala ng pantalon na nakasampay. Pero sa totoo, aaminin ko po mga kapatid, inaamin ko sa inyo, nakaraan na yun inaamin ko nga sa inyo, nangungupit talaga tayo para makapansugal Pero yung pantalon na yun, hindi talaga ako kumuha. Ako talaga pinagpilitan niya na kumuha. Sa madaling kwento, nagpabaranggayan kami. Nataon naman na yung barangay chairman, pamangkin niya, pero tito ko rin yung barangay chairman. Kaya magkakamag-anak. At sabi ko doon nag-i-insist na ako yung nagnakaw ng pantalon ng asawa niya. Sabi ko, pag ako nagnakaw, total kamag-anak naman natin yung kapitan. Papuputol ko yung kamay ko. Seryoso ako mga kapatid. Kasi malakas ang loob ko. May nakakita ba na ako? Saka hindi talaga akong gumawa. Papuputol ko yung kamay ko. Yun talaga sinabi ko. Sabi ko, Uncle, pag ako yung nagnakaw, may testigo, paputol ko yung kamay ko. Pero ini-insist talaga, ikaw lang nagigib. Gano'n Ito mga kapatid. Lumipas ang ilang araw. Naalaman kung sino yung tunay na kumuha. Kilalang magnanakaw din sa amin yung kabataan din katulad ko. Kaklase ko pa Inis na inis ako mga kapatid kasi syempre napagbintangan ako doon sa hindi naman ako kumuha Sabi ko, puputulin yung kamay ko. Hinahanap ko yung taong yun mga kapatid. Di ko talaga yung nagnakaw, talagang may dala akong itak Kapos may dala akong itak. Gusto ko talagang putulin yung kamay ng totoong nagnakaw Hindi ko talaga makita-kita mga kapatid. Di ko talaga makita-kita. Di kayo magka-tsempuhan. Hanggang sa lumaon, di ko na nga rin makita siya. Dito na ako sa Manila pumunta. Alam mo mga kapatid, ang sabi ko, papuputol ko yung kamay ko. Alam mo mga kapatid, isang araw na balitaan ko, New Year, mag-celebrate ng New Year, magpapaputok, yung totoong nagnakaw, magpapaputok, nasabugan ng paputok. Yung kanyang kamay, yun, putol. Sabi ko, grabe. Yun pa man din ang gusto kong gawin sa kanya. Putulan ko talaga ng kamay. Sabi ko, grabe no. Nabalitaan ko yung Kristiyano na tayo. Naging kabataang Adventista na tayo. Sabi ko, grabe. Yung gusto kong gawin sa kanya, hindi ko sinasabing natutuwa ako nung malaman ko. Kasi nung malaman kong naputulan ng kamay, Kristiyano na ako. Adventist na ako. Yung gusto kong gawin sa kanya, mga kapatid, sa totoo lang, yung gusto kong gawin sa kanya nung panahon na ako'y galit na galit kasi pagbintangan ka ba? Dala-dala ko yung hinahanap ko. Wala, hindi ko makita. Pero mga kapatid, mga kapatid, talagang ang Diyos, hindi ko sinasabing natutuwa ako, pero ang Diyos ang gumawa ng paraan na yung iniisip ko, hindi ko sinasabing natutuwa ako, pero ang Diyos ang gumawa ng paraan na yung iniisip kong gawin sa Kanya ay Diyos nang gumawa. Kasi kung ako ang gumawa, malamang lalong gulo, baka magkapatayan na kaming mga totoo. Siyempre, pag ko yun, siyempre kakampi mga kamag-anak. Yung tatay ko ay isang gano rin naman yun. Hindi rin papayag yun na siyempre tayo ay
Hindi naman ho hindi ko naman pinagmamalaki, pero yung tatay ko, kahit ganun yun. Talagang sobrang kumampi yun, lalo't anak din, papatay at papatay din yun, ng mga panahon na yun. So sabi ko, Panginoon, salamat talaga na hindi ko nagawa dahil siguradong gulo kung yung paraan ng paghihiganti na gusto ko nangyari. Sa totoo lang mga kapatid. Ito pa isa mga kapatid, ito pa isa. Nung ako po'y nagtitinda, pagkatapos nga dun sa Bicol, punta ako dito sa Manila, sa Bayanan, Muntinlupa. Ako nagtitinda po, titinda ko ng dyaryo, okay? Kung ano nang tinitinda ko dyan sa Alabang. Kami pumipwesto dahil noon mga ordinary ang mga bus. Way back 1984, 85 mga kapatid. Aabang ako ng bus na lalabas sa exit ng toll gate ng Alabang. Hanggang ngayon, alam niyo, makaka-relate kayo sa mga bumabiyahe dyan. May exit ng toll gate sa Alabang. Yan pa rin naman ho yun. Diyan kami nag-aabang ng mga bus na paunahan kasi para makabenta agad. So doon pa lang sa toll gate, inaabangan na namin. Dati po yung mga dyan, yung mga patrol dyan, mga palang pinaka nila, police dyan sa loob ng expressway na yan. Ang sasalbahe mga kapatid, talagang sasalbahe. Hamakin mo, lumabas yung paglabas ng patrol, nahuli kami. Ang lalaking tao nun, tayo yung kapaya. Hinuli kami, hindi pa nakontento. Kung ngayon yun, natulpo yun. Papatulpo ko talaga yun kung ngayon yun. Hinuli kami, hindi na kontento, sinuntok pa ako sa mukha mga kapatid. Tapos dinala ako sa Carmona, pinaglinis ako ng kubeta. Alam nyo, kahit maliit ako nun, high school na rin ako nun, magpo-fourth year high school na ako. So, ang age ko na ay mga 17. Magsa-17 years old na ako. Sa galit ko mga kapatid, hindi ko lang magantihan kasi may baril . Sabi ko, naku, chichempo. Ang tagal ko mga kapatid, ang tagal kong chinichempuhan. Chinichempo kong abangan dun sa tollgate, hindi ko machempon at talagang may nakahanda na po akong sumpak. Babarilin ko rin ng sumpak . Chinichempuhan ko. Hindi ko machempuhan. Hanggang sa nawala na rin yung galit ko. At as time goes by mga kapatid, of course, nawala na. Nagmamature na tayo sa pananampalataya. Isang araw, kasi ako nga po ay member ng Bayanan, Muntinlupa. Mga kapatid, ito'y talagang mga totoong pangyayari, Dahil ako po ay hanggang ngayon, nandun nakalista yung aking membership. Tanungin niyo sila brother at sila Kuya Fred Dukusin. Nandun hanggang ngayon ang ating membership. So sinama ako. Ayan si Ate Jean, sabi niya, namimiss ko na nga po yung pangapanahon na yun kasi pag bumabiyahe sila mula naman Bataan, nakikita nila ako diyan sa Kamatsili, nakaabang na ako sa bus, Ate Jean, tinitinda ko naman nun kasoy. Yan, eto na, balik tayo doon sa police patrol na yun ng expressway diyan sa Southern SLEX. Inaabangan ko, hindi ko tansay ko, papatayin ko talaga itong kaya makaganti man lang. Mga kapatid, ayun na, nawala na yung galit ko. Tapos nagmamature tayo bilang Kristiyano. Eto na, isang araw, niyaya ko ni Kuya Fred Dukusin, Bayanan ng Muntinlupa Church. Chard, sumama ka, kasi naging speaker ako. Sumama ka, meron tayong jail ministry. To make the long story short, habang nandun ako sa jail, sige ang pasalita ko. Pero habang nagsasalita ko, merong isang mukha na talagang, nung makita ko, sabi ko, kilala ko tong mukha na to . Kilala ko tong mukha na to. Ang naalala ko yung pangalan niya. Kasi doon sa name patch ba yun o name tag niya sa uniform niya, naalala ko yung pangalan niya, Danny. Ang pangalan niya, Danny. Tinitingnan ko, sabi ko, ito yung sumapok sa aking hinahanap kong expressway patrol na sumuntok sa mukha ko. Ito yung hinahanap ko, chinechempohan ko rin nun makaganti man lang. Nakita ko siya. Alam niyo mga kapatid, nung matapos ako mag-preach, isa siya sa unang kumamay, Pastor, salamat po. Doon kami na lang, sabi ko, matanong ko po. Danny ba pangalan niyo? Sabi niya, bakit niya po kilala pangalan ko? Alam niyo, talagang diretsa. Hindi mo na naalala Mang Danny, sabi ko. Isa ako sa hinuli mo na sinapok mo sa mukha. Sinabi ko talaga sa kanya, sinapok mo ako sa mukha noon. At sabi ko, talagang inabangan kita. Hinahanap niyo, makaganti sana sa'yo. Pero sabi ko, wala na po yun, Mang Danny. Pero ang tanong ko, bakit nandito ka po ngayon? Alam niyo kung ano mga kapatid? Alam niyo? Yung pala sabi niya, kasi sir, Pastor,
Nag-early retirement ako, tapos yung nakuha kong pera, binili ko ng jeep, pampasada. Nangyari, yung jeep na pag-aari ko, may pinatay na tao doon sa jeep ko. Sinasabi na ako ang mastermind dahil ako daw ang pumatay. Mga kapatid, alam niyo, sa totoo lang, tingnan niyo, tingnan niyo, ha. Again, inisip ko noon na gantihan ko talaga Kung di ko man mapatay siya noon, makaganti man lang sa pananapok niya. Talagang na-black eyean ako. Tapos pinaglinis pa ako ng kubeta sa Carmona. Talagang grabe yung galit ko sa kanya noon. Pero, eto nakita ko mga kapatid, nakita ko. Siya nakakulong. At ang kaso, murder. Kaya hindi siya hindi siya makalabas dahil hindi siya napiyansahan. Wala na po akong balita kung nahatulan man siya. Hoping na hindi siya nahatulan ng guilty. Pero kung naalala ko talaga mga kapatid, sabi ko, my goodness. Kung yung una, mga kapatid, na gusto kong putulan ng kamay, ay hindi pinahintulot ng Panginoon makita ko dahil sigurado gulo. Kung nagkataon, baka nagkapatayan talaga. Ang kanila, ang kanamin. Magkakapit bahay lang din halos. Tapos itong highway police patrol na to ng SLEX dati, sabi ko kung natural, kung nakaganti man ako, syempre malamang pinakamababa, hahantingin din ako, o kaya wanted ako, either mamatay din ako, o makulong, at baka ngayon nakakulong pa. Di ko ba mga kapatid? So naisip ko, Lord, tama ka talaga. Mga kapatid, ngayon ko napagtanto, na talagang mas maigi talagang ipaubaya natin ang paghihiganti. Mga kapatid, ang paghihiganti sa Panginoon. Opo, Sister Wilma Kadaig, hindi, totoo po yun. Totoo po yun. Talagang inaamin ko po yun. Sinasabi ko ito sa inyo, para maniwala na tayo, para maniwala na. Hindi ko pinagmamalaki, kinahihiya ko yun. Sinasabi ko lang sa inyo na mabuti na lang at talagang ang Panginoon ang siya pang, ako desidido nun pero ang galing. Kaya ako'y nangingilabot mga kapatid. Sa dalawang pangyayaring ito, yung gusto kong putulan ng kamay, nasabuga ng paputok, putol ang kamay. Yung gusto kong gantihan, sumpakin ko talaga sana bahala ka sabi ko, basta kahit isang sumpak, tumama man lang sa mukha talagang tatargetin ko Kasi hindi man mamatay, at least markado yung mukha niya. Yun talaga nasa isip ko noon. Mga kapatid, pero sa tulong ng Panginoon, hindi iniiwas niya ako doon sa ganong pangyayari. At ayun, yung isa putol kamay, yung isa nakita ko sa kulungan. Saksing buhay niyan, sila Kuya Fredo Cusin. Nagulat ako, sabi ko, kilala ko tong mukha na to. Di ko makakalimutan. Ikaw ba naman ang sapukin? Kung sapukin at binalak mo ring tigukin malilimutan mo ba yon? Pero ayan na nga mga kapatid. Hayaan natin na yung mga kaapihan natin na nararanasan sa mga sandaling ito. Ay hayaan natin na ang Diyos ang siyang gumawa ng paghihiganti para sa atin. Mga kapatid? Kasi pag tayo pa ang gagawa, sigurado, sa halip na maiibsan ang gulo, malamang sa malamang, malamang sa malamang, ay mas madadagdagan pa ang gulo. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Kaya itong ating lesson ngayon, nung binabasa ko, talagang relate na relate ako. Relate na relate ako. Oo po, totoo, hindi maaalis na talagang napakaraming mga injustice sa mundong ito ngayon. Napakaraming mga parang pangyaring walang katarungan. Kung sino pa yung mga makadiyos, sila pang inaapi. Hayaan na natin, mga kapatid. Paubayan na natin sa Panginoong paghihiganti. Sabi ng mga Bisaya, pasag din na, pasag din na, pasag din na. Darating din ang araw na lahat ng ating kaapihan ay bibigyan ng Diyos ng bibigyan ng Diyos ng katarungan. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, sa malapit na pagtatapos, ako'y hindi ko lang naiwasang ikwento ito sa inyo dahil talagang, tama po, si Sir Will Makadaig. Kung ginawa ko yun, sabi, malaman, sure yun. Wala ako ngayon. Sigurado, kulungan. Kung nakulong ako, kung napatay na rin. Mga kapatid? Sir Adigo, relate din ako dyan, brother. Mga kapatid, ayan. Kaya sabi po ng ating lesson ngayon, pakinggan po maigi, malapit na pagtatapos natin. Though Jesus has told us to turn other cheek, iabot daw po yung, pag sinampal ka sa kaliwa, iabot mo yung kanan. And He is very clear that justice and punishment will be meted out. Pero
Tandaan po natin, naklarado rin na sinasabi ng ating Jesucristo na ang katarungan at kaparusahan ay isasagawa rin. Basahin nyo na lang po ang Mateo 8:12. Though Paul, si Apostol Pablo din nagsasabi, not to render evil for evil. 1 Thessalonians 5:15. At yung binasa rin po nating Romans chapter 12, 19 to 21. Ay nakita natin, sinabi, wag maghihigante. Ano ho? Wag maghihigante ng masama laban sa masama. But he also says that when the Lord is revealed from heaven with flaming fire, he will take vengeance on them that know not God. Meron ding paghihiganti ang Diyos doon sa mga hindi kumilala. Hindi kumilala sa Kanya. Yan naman po ang 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. So the difference of course is that the Lord in His infinite wisdom and mercy can alone bring both justice and vengeance in a completely fair manner. Tama. Ang pagkakaiba ka sa ating mga tao ay talagang pagalit-galit lang, no? Pagalit-galit lang. Nawawala yung sense ng katarungan eh. Pero ang Diyos, dahil He is a perfect God, di po ba? Siya isang sakdal na Diyos. So tandaan po, hindi lang siya Diyos ng pag-ibig, siya rin po ay Diyos ng kaayusan, at ganun din po siya ay Diyos ng katarungan. Kaya maasahan po natin na ang tinatawag na paghihiganti ng Diyos, kung kanino niya man ito gagawin, ay talagang makatarungan lang. Hindi katulad ng mga ngayon, di po ba? Halimbawa, kung nangyari nga, di ba? Kung tutusin, tingnan nyo po, kung nagawa ko yung gusto ko. Sinuntok lang naman ako at na-black ayan lang naman ako sa mata. Inabangan ko na ng sumpa. Kung napatay ko, makatarungan ba yon? Di ba? Na-black ayan lang ako, pero bala ko siyang patayin. Makatarungan ba yon? Hindi po. Hindi po. Sa totoo lang, ngayon ko na-realize talaga yan. Kaya pag tayo ang gumawa, maggawad ng katarungan, ay talagang sabi nga ng ating lesson, ay ganito. Human justice, human vengeance comes with all the faults. Tama. Marami, di ba? Human justice, totoo, may mga nababayarang mga hukom, hindi ko naman nilalahat. To be fair naman, sapagkat meron akong dalawang uncle na judge. Ang isa retired na, yung isa ay aktibo pa. Pero sa totoo lang, meron naman kasi talagang former President Erap Estrada, siya nagpauso ng term na hoodlum in robes. Mga huwes na nababayaran. Totoo po yun. Dito talaga sa lupa, talagang human justice and human vengeance comes with all the faults. Tama. Frailties, inconsistencies of humanity. Tama. Kaya minsan matatanong mo talaga, asan ang katarungan? But sabi dito, God's justice of course will come with none of those limitations. Pero sa Diyos hindi mo pwedeng paratangan. Bakit? Kasi kung tutusin nga, makinig maigi. Kung tutusin nga, ang Diyos kahit isa ayaw niyang ipahamak. Tama ba mga kapatid? Ang Diyos kahit isa ayaw niyang mapahamak. Ang Diyos hindi magi-enjoy na may taong susunugin sa impyerno. Kaya lang, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Lalong-lalo na kalayaang mamili. Kaya sana, piliin natin alin? Piliin natin ang tama. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At lalong-lalo na nga po, may kinalaman sa may kinalaman sa paghihiganti. Mga kapatid? Ay hayaan natin. Kung piling natin tayo ay naaapi, tinatapakan, hinuyurakan, mga kapatid, hayaan natin, pakinggan natin yung sinasabi ng Panginoon. Huwag kayong maghihiganti. Akin ang paghihiganti. Kasi pag Diyos ang naghiganti, kagaya ko, tingnan mo, yung gusto kong putulan ng kamay, hindi ko sinasabing natutuwa ako uli. Ako naniniwala na, sabi ng mga tao doon sa amin, yun tuloy, makawat. Kaya, yan, nautudan ka mo. Kasi yung mga tao na mismo, sabi, magnanakaw kasi, kaya naputulan ng kamay. Yung gusto kong patayin na nanuntok sa akin. Napagtanto ko talaga, sabi ko, sobra naman. Sinuntok lang ako patay naman ang gusto ko na paghihiganti. So wala talagang nasaan ang katarungan doon. Pinakamababa sana, suntukin ko rin siya, di po ba? Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Pero higit pa doon ang aking gustong gawin. Kaya talagang inconsistent, talagang hindi makatarungan kapag ang tao na katulad natin, na punong-puno ng kahinaan,
pagkakamali sa buhay ang siyang gagawad ng ng katarungan. So hayaan natin mga kapatid, hayaan natin na ang Diyos ang gumawa nito para sa atin. O ayan mga kapatid, time will come. Whether we like it or not, tatapusin ng Panginoon ang mga bagay na talagang kumbaga hindi patas. Hindi patas. At kasama na nga dyan yung mga nararanasan nating kaapihan sa mundong ito. Mga kapatid? So, ayan mga kapatid, the day of vengeance of our God. Hintayin natin. May tamang panahon. May tamang panahon. Kaya, tiis-tiis tayo mga kapatid. Darating yan, Darating yan. Tiis-tiis lang tayo. Isang araw sa kasaysayan ng mundong ito, igagawad ng Diyos ang katarungan para sa lahat. Magiging siya. Magiging patas talaga siya. Kaya nga sa pagdating na ating Jesucristo, sabi niya, darating ako, dala ko na ang gantimpala. Dala ko na ang gantimpala sa bawat isa. Mga kapatid? At again, pag ang Diyos ang humateol, guilty or not guilty, wala kang pwedeng ireklamo. Dahil talagang isinagawa ito ng may pagmamahal. At higit sa lahat, isinagawa ito ng may katarungan. Mga kapatid? Kaya, ayan, naway nabigyan tayo ng pag-asa. Kung tayo man po ay, sabi ni Joel Jojo, ay di ba kasalanan din po yung mag-isip ng masama sa kapwa? Tama. Ay, inaamin ko yung kapatid na Joel Jojo. Inaamin ko yun. Noon yun. Inaamin ko yun. Noon po yun. Again, sabi ko nga, kaya nga inaamin ko na wala talaga sa katarungan kung naisagawa, di ba? Sinuntok ako sa mata, na-black ayan ako, pero gusto kong pumatay. Gusto kong patayin siya. Po ba? So, ayan. So, kaya wag nga po tayo mag-iisip. Yung mag-isip pa nga lang, di ba? Mag-isip pa nga lang tayo ng masamang pangyayari sa ating kapwa. Ano ang sabi? Mamamatay tao na tayo. Mamamatay tao na tayo. Kaya wag po tayong mag-iisip ng masama. Pero, baka magtatanong, Brad, paano yun? Kung ni-rape yung anak ko, di, punta natin sa husgado. Punta natin sa husgado. Pabigyan natin pabigyan natin ng katarungan. Kasi, allow din naman tayo na magpasakop tayo sa sa mga namiminuno sa lupang ito. As long as na hindi naman kontra sa batas ng Diyos. Dati ang mga nang-rape na nga yan sa Old Testament, alam natin, pinapatayan. Mga kapatid, pinapatayan. So, punta natin sa husgado. Ikaw ay niloko. Basta kung titingnan natin kung ano yung mga umiiral na justice system dito, do hindi perfect, pasakop din tayo. Pero wag na wag nating ilalagay sa ating mga sariling kamay. Wag nang paabutin abangan na lang kung saan nadaan. Wag, mga kapatid. Wag natin ilalagay sa ating mga sariling kamay ang katarungan. Nakikita tayo ng Panginoon. Tandaan, though easier said than done. Madaling sabihin, pero tila mahirap gawin. Pero pag tayo po'y imbued, pag tayo po'y puspos ng pagmamahal mula sa Diyos, kung tayo po'y puspos ng banal na Espiritu, ay matutularan natin ang ating Panginoon. Matutularan natin ang ating Panginoon. Pinapako na, kinukutya na, nilalait na, pero nagsabi niya, huwag niyo pong ipatong sa kanilang mga kamay, ang kanilang balikat, ang kasalanan ito. Patawarin niyo po sila, sabi ni ang ating Jesucristo, kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Si Esteban, binabato na, di po ba? Binabato na. Ano ang sabi ni Esteban? Huwag niyo pong ipatong sa kanilang mga balikat, o Panginoon, ang kasalanan ito. So nakita po natin, so posible pala talaga na hindi tayo gaganti ayon doon sa ginawang masama sa atin. Tingnan natin ang ating Jesucristo, si Santo Esteban, pinapatay na pero pagmamahal pa rin doon sa mga taong pumapatay sa kanya ang kanyang, namutawi sa kanyang bibig. Hindi niya sinabing, Panginoon, bigyan mo na lang katarungan ng kamatayan ko. Sana po, request ko lang, pagdating ng panahon, ibulid niyo po sa impyerno tong mga bumabato na to. At isa nga doon si Pablo, di po ba mga kapatid? Yan nakita naman po natin. Hindi man siya bumato,
Isa siya sa sumang-ayon, pero nakita po natin. Malay natin yung mga taong umaapi sa atin ngayon, pagdating ng panahon, maging kapatid pa natin sa Panginoon. Di po ba? Ha? Malay natin. So, basta, madaling salita, di man natin maunawaan mga pangyayari sa mundong ito ngayon. Basta ang madaling unawain, huwag kang gaganti, hayaan mo na ang Diyos magbigay katarungan sa kaapihang dinanas mo. Ha? Ayan, purihin ng Panginoon mga kapatid. Maraming salamat po. Na kayo nariyan, umabot po tayo ng mahigit 130 kanina. Ngayon ay nasa 120. So habang marami pa po tayo, makikiusap po ako. Please, mga hindi pa po nakaka-follow, i-follow at i-like po ang ating Facebook page, Paglapit kay Kristo. At sa YouTube po, meron tayo, Paglapit kay Kristo, paki-subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa atin pong mga isinasagawang mga programa. Okay? So, meron po kaming programa sa pag-aralan natin mga kapatid. So, pwede po ba ako yung makikiusap? Biyernes po bukas naman sa devotional natin. Pwede po bang doon na po tayo mag-shoutout. Itong mga prayers po natin ngayon ay gawin na lang po natin ulit generic At sa totoo lang mga kapatid, ito, hindi ko po kayo kasi ito'y buong pagmamahal pong ginagawa natin. Pero kadalasan po talaga pag nagtutuloy kasi yung may program, hindi nyo kasalanan to, pero minsan talaga wala rin kasi sa timing pati yung ating gutom So kadalasan po pag dumidiretso na kami sa program pag-aralan natin, kadalasan po niyan ay hindi na po ako nakakakain. Kasi alangan naman habang nagpo-programa kami sa wait lang po. Alangan naman po kasi habang nagpo-programa kami sa pag-aralan natin kumakain ako, nakakahiya naman din po ba. So, ngayon na naman, ito po mga kapatid ngayon na naman po hindi pa rin tayo nakakain bago tayo mag-program. So medyo nakakaramdam na tayo ng gutom. Pag dumiretso na, diretso na nga po tayo sa pag-aralan natin. Hindi na naman po ako makakakain. Pasma ang aabot. Again, hindi ko po kayo kinukonsensya, pero sinasabi ko lang po sa inyo, salamat po sa pangunawa, hindi man tayo mag-shoutout. Bukas po, ayan, talaga, babawi tayo dahil bukas, huling araw na naman ng ating devotional sa Sanlinggong ito dahil wala po tayong Saturday at Sunday. So, bukas po ng umaga at bukas ng gabi, babawi po tayo sa ating shoutout. Okay po ba mga kapatid? At mga prayer request. Ha mga kapatid? Again, maraming salamat po sa inyong pangunawa. Pasok na po tayo. Tapos na po tayo sa pamagitan ng isang panalangin. Pero bago po tayo manalangin pala ay akin pong hihilingin lang po uli sa inyo. Kanina nag-live tayo sandali. Pinakita po natin, sabi, sino to? Agahan nyo brother ang dinner. Pagka minsan nga po nawawala sa kasi alam mo sister, salamat po sa suggestion sister Nimpa, pero alam niyo po sa totoo lang, halos twice na nga lang din ang kain natin ngayon. Hindi ko na practice halos ngayon yung thrice yung kain. Talagang 2 beses na lang po yung kain ko sa buong araw. Kaya tingnan nyo kung isang araw lang po kakain sa umaga, almusal, tanghalian, pero hindi pa maghahaponan. Kita nyo na nga, naggugutom ho talaga. Okay. So, ayan, mga kapatid. At ipag-pray nyo po pala nalalapit na pagtatapos ng ating studio, At ganun din po yung ating project ng ating ng ating programa Paglapit kay Kristo, yung ating pong practical godliness na project. Magpipiding po tayo once a week, every Sunday. By the way, hindi na po bukas Sunday. Kasi tapusin lang rin po muna natin itong kaabalahan pa rito sa bahay. Sunday po, if God's will, umaga po, wala tayong devotional pero ilalive po natin yon para at least makita nyo naman po, lalong-lalo na kayo pong sumusubaybay, sumusuporta sa programang ito na talagang seryoso po tayo sa ating mga pagpapanukala na hindi lang puro ngawa, kundi ipapakita po natin sa pamagitan ng gawa sa tulong ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya pag-pray nyo po ang ating studio matapos na at ang ating feeding program. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli kayo nagpapasalamat at pinagkaloob niyong pagkakataong ito. Salamat sa mga kapatid na sumubaybay at sa nang dako naroon ang bawat isa na may patuloy niyong gamiting liwanag, patuloy niyong gamiting asinan sa libutang ito upang
mga taong nakapaligid sa amin ay magkaroon ng pagnanais na kayo'y makilala. O Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami ay binigyan nyo ng karapatan na ma-share o maibahagi ang iyong kagandahang loob. Naway seryosohin ng bawat isa ang pribilehiyong ito. Idinadalain ko po mga kapatid na nagpaabot ng kanilang mga kahilingan. Kung may mga karamdaman, inyo po nawang hipuin, pagalingin. Sa mga pangangailangang pinansyal sa araw-araw ay inyo po nawang sapatan. Akin din po pinapasalamatan ng mga kapatid na hindi lang nanonood, nagsishare. At ay mga kapatid na tumutuwang sa mga pinansyal na pangangailangan ng inyong lingkod. Mga kapatid na kahit papano ay tutuwang sa feeding program at ganun din ang ilang mga kapatid na tumuwang sa pagpapagawa ng studio. Panginoon, kayo na po bahalang magbalik ng pagpapala sa kanila. Ayaw na po nilang banggitin ang kanilang mga pangalan, pero kilala niyo po kung sino sila. Panginoon, maraming salamat na kayo ang umudyok sa kanilang puso upang may pagpatuloy sa mas mabuting kaparaanan ang iyong ministeryo. At muli, Panginoon, sa aming napag-aralan ngayon, maaring dumanas kami ng mga karanasang maaring kami naaapi o hindi nabibigyan ng katarungan sa lupang ito ang aming mga masasaklap na karanasan. Subalit kayong aming Diyos na hindi natutulog. Kayo ang Diyos na nakakakita ng lahat ng kawalan ng katarungan. At ikaw ay nangako na darating ang panahon, lahat ng kawalang katarungan ay bibigyan niyo ng katarungan. Ang bawat isa ay patuloy lang nawang magtiwala. At higit sa lahat, katulad ng inyong ipinagtagubilin, na anuman ang gawin sa amin ay huwag kaming maghihiganti. Kayo ang maghiganti para sa amin, Panginoon. Maraming salamat po na kayo ang Diyos na aming napili at nakilala. At naway, habang tumatagal ang panahon, lalo po kaming makaramdam ng lubos na pagmamahal sa inyo. Ipagpatawad niyo kung may nakita po kayong pagkulang at pagkakasala. Sapatan ng inyong biyaya ang aming mga kahinaan. Salamat po sa pagdinig sa dalangin, pagkat inihiling po namin ang lahat, alang-alang sa pangalan ng Hesus Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. O ayan mga minamahal kong kapatid kay Kristo, maraming salamat po. At salamat po muli sa inyong pangunawa sa pangalan ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran isang Diyos tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito po mulang inyong kapatid sa Panginoon Hesus Kristo, Brother Richard Thompson, na patuloy na nagpapanukala na kung lulubin ng Panginoon hanggang sa huling hininga ng aking buhay, ay masaya ko pong gugugulin ang aking paglilingkod na gagawin sa Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito, Seventh-day Adventist Church. At ako'y proud, super proud, na kabahagi o member ng iglesyang ito. Sana kayo din, mga kapatid. Kaya lagi pong tatandaan na mahal ko kayo, pero mas higit po nating tatandaan na kayo at ako ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. Ayan, bye-bye for now mga kaibigan at mga kapatid. At muli, maraming salamat sa pangunawa. If God's will, kung tayo ay bibigyan ng Panginoon pagkakataon bukas, bumangon at taglay ang buhay at kalusugan, ay atin pong babawi po tayo ng shoutout bukas ng umaga at bukas ng gabi sa ating pagpapatuloy ng ating gagawing paglilingkod sa ating Panginoon. Pansamantala, bye-bye for now mga kapatid. Saan mang dako kayo naroon, keep safe po, keep safe. Magdalanganan po tayo sa isa't isa. God bless!